Ay, magandang araw mga kapobre. Nandito naman kami ni Kuya Adel para magbigay ng latest update dito sa mga owner type Jeep. Ang topic natin ngayon about restoration ng mga owner type Jeep. Ang address natin ay Pedro Reyes Street, ay Malagasang First, Imus, Cavite. Diyan ang ating telephone number, pakitawagan na lang po sa mga interesado at magpapagawa. Pahingi lang ng update dito sa pure stainless natin na double cab. Itong pure stainless na order sa atin ng tropang Taytay ay halos tapos na to. Ang hinihintay na lang natin rehistro. Tapos niya, running condition na yan. Nai-break in na rin to. Ayan, kita mo, pure stainless ang pati flooring kasi kargahan ng mga isda. Tsaka alam ko pati fresh chicken. Lahat na yan kasi ko naman to, multi-purpose naman yan eh. Kasi may kargahan sa likod. Ayan ba yung bagong chassis? Bagong chassis, bagong kaha. Oo, ayos na. Bagong upholstery, bagong wiring. 350 yung inabot niyan. Oo, murang-mura na yan. Kasi kung mapapansin mo, yung iba nasa 300 mahigit ang presyo, pero yung kaha na-restore. Ito bago to, pure stainless pa. Ang kagandahan nito, 304 ang ating ginamit na stainless kasi nga maalat ang ikakarga. Hindi po pwede yung low grade stainless gamitin. Kaya magandang stainless ang ginamit natin dito. Okay na yan, tapos na yan eh. Maghihintay na lang tayo ng rehistro niyan. Ano naman na susunod natin? Okay, tapos na tayo dyan. Isunod natin itong bagong pasok ngayon. Meron tayong tatlo gagawin ngayon. Isang OTJ, ito, owner type Jeep. Isang Hammer na yellow, palit makina. Isang Elf na palit ng flooring at saka ng baby chassis. Iisa-isa natin yan. Ipapaliwanag muna natin kung ano gagawin natin dito at kung ano yung nangyari dito. Ayan. Nabangga siya sa pader dito sa parting General Trias, ano? Kaya bumangga siya kasi itong tie rod end niya, itong tie rod end ito, nahugot sa tie rod bar. Tanggal. Kumbaga, nahugot yan. Kaya yung gulong bumuka, lumabas. Nawala na sa tamang, kumbaga, nawala yung control. Kaya napilitan ng driver na ibangga o sabihin na natin bumangga. Kaya ganyan ang nangyari, ayan oh. Ngayon ang gagawin natin dito, hindi natin papalitan ng bago. Kasi medyo budget ang pinag-uusapan kasi pag nagpagawa ng sasakyan eh. At saka hindi naman sila masyadong maselan. Ang gagawin natin dito, re-repair na lang natin. Yung lukot-lukot na yan, para maibalik sa dati yan, hihimayin natin. Tatanggalin isa-isa. Kasi hindi pwedeng pukpukin ng magkakasama sila. Matigas, saka hindi mape-perfect yung pagka-pukpok dyan. Ayan, tatanggal natin isa-isa yan. Okay na raw sa may-ari yun, yung pukpok, hindi napapalitan. Importante daw mapatakbo lang muna. Tsaka na sila magpapaganda pagka na-ready na ang budget. Tapos itong differential na to, balik tayo rito. Yung differential na pangharap na yan, naputol yan. Ito, naghiwalay yan. Ito, naputol dyan yan. Ito, tanggal to, tanggal. Hiwalay talaga yan ha, hiwalay. Usapang hiwalay. Yan, nung natanggal ito, natanggal yan, hiwalay. Tapos itong tubo na to, ayan, kaya may welding ngayon yan, inyaline ko yan. Kasi nabaluktot ito eh. Nabaluktot yan. Pumasok doon. Tapos, ang ginawa ng may-ari, dinala sa akin ng isang buo yan differential na yan. Ibinalik ko sa tamang pwesto niya. Inyaline ko yung tubo. Tapos, yung pinaka-caster niya, inyaline ko na rin. Kasi, yun ang pinaka-importante sa lahat. Bago ka mag-welding nitong ganitong mga knuckle head housing na yan, kailangan maibalik mo sa tamang caster para yung manibela hindi malikot pagka ginamit nung may-ari. Yan, ganun yan. Hindi pwedeng basta welding lang yan. Kaya kailangan alignment, tamang alignment. Okay, ganun po yan. Okay. Lipat po tayo doon sa loob. Ipakita natin yung ibang items natin. Pwede ka bang gumawa ulit ng Tamiya na marami naghahanap ngayon? Yung low budget lang. Pwede tayong gumawa ng Tamiya, hindi kasing kisig nung ipinalaban natin sa car show. Kasi medyo mataas talaga inabot nun eh. Kaya hindi natin maibigay ng mababang presyo. Pero gagawa tayo ng Tamiya na low budget. Sabihin na natin mga 280 ang presyo niya. Ang gagamitin natin rin 13, hindi 15. No, anong low budget nga. Makina nito? Makina niyang 4K. Yung forma nila ng rim 13 sa rim 15, sa forma wala pinagkaiba. Same siya, same. Magkamuka. Toyota 4K gasoline. Toyota 4K.
Tapos yung kaha, bago rin. Bago rin yung kaha. Ang pagkakaiba lang nila, pagka rin 13 saka rin 15, yung 13 na body, mas maigsi ng konti. Kasi ibabagay mo sa laki ng gulong yung kaha. Hindi mo pa pwedeng habaan ng kaha, tapos yung gulong mo yung rim 13, napakahaliting na nun. Meron lang naman siya lang pagkakaiba, konting-konti lang, inches lang naman eh. Siguro mga 3 to 4 inches ang diferensya ng dalawa. Para makisig na makisig yung forma niya, sa rim 13, i-igsian natin ng konti. Pero yung pagkaka-lowered niya, yung pagkaka-islam na tinatawag, yung lowered na tinatawag islam, mababa rin yan. Kung gusto talaga ng buyer na mababa, bababaan natin yung tindig niya. Ganun ang gagawin natin. Okay. Meron nga pala tayong isang Tamiya doon sa loob na kaha. Sige, pakita natin. Tamiya yun. Ang tawag doon, upper mounting. Walang pangilalim. Lalagyan ng pangilalim yan sa Binangon ng Rizal. Ang mag-mounting yan, magkakabit ang pangilalim. Si Sir Eboy, meron ding talyer yan sa Binangon ng Rizal. Kaya pipick upin nila yan, isasakay sa self-loading. Bahala silang magkabit ng pangilalim. At ang ikakabit na makina ay 4D56. Okay. Pakita natin. Sige. Okay. Ito po yung tinatawag na Tamiya. Ang tawag namin sa ganyan, upper mounting. Kasi wala siyang under chassis eh. Puro pang itaas lang siya. Kaya tinawag na upper. Yung chassis niyan bago. In-order sa atin yan ng taga Binangon ng Rizal. Yung chassis may kasamang certification. Ibig sabihin, bagong chassis. Bagong rehistro ang gagawin dyan. Bagong rehistro. Kaya may certification chassis na yan. Bagong-bago. Okay. Tapos, ang kaha natin ay pure stainless po yan. Pure stainless. Kasi pag Tamiya, dapat pure stainless para lumabas ang ganda. Tapos, naka-lowered siya. Pero hindi kasing lowered nung ipinalaban natin sa car show. Kasi nga, ang ikakabit na makina, malaki, 4D56. No? Masyadong, ang makina na diesel, matangkad. Kumbaga, pag inilowered mo, baka sumayad sa lupa yung makina. Kaya ang ginawa natin yan, itinaas natin ng kaunti kaysa doon sa standard na ginagawa natin, no? Tapos, yung engine bay, yung fender, hinabaan natin. Hinabaan natin yung fender. Kasi nga, yung diesel, mahaba. Hindi magkakasya pag hindi natin hinabaan yung fender. Ganun yan. Kaya kailangan pagka hindi bali sana kung 4K lang eh, maliit lang yun eh. Kahit hindi ka masyado maghaba niyan, saktong-sakto lang eh. Kaya dapat pagka magagawa ka nito, ang una mong tatanungin sa may-ari kung ano yung makina. Para masukatan ng tamang haba ng fender yung makina na ilalagay. Para yung gagawa at saka yung magme-may-ari, kailangan magtugma yung usapan nila para yung kahihinatnan maganda. Ganun po yan. Okay. Tapos na pala pinturahan na, no? Oo. Kaya Nissan Patrol. Pinarestore dito kay Kuya Adel. Okay na to. Ang natitirang trabaho na lang sa engine bay. Ayan, kanina pinunasan natin yan, pinunasan na. Na-i-live na natin yan, na-i-video natin, na pinupunasan yan. Pipinturahan na lang natin yan yung engine block. Yung air cleaner, napinturahan na natin yung pinaka-body ng air cleaner niyan. Yun. Yung itaas puti. Kasi may kombinasyon yan eh. Tapos yung kanyang farm jack, ayan. Tapos na rin. Yan, farm jack. Tapos na pinturahan. Ito, dapat ito, bago natin ipakuha kay Sir, kung kukunin ng Huwebes, sabihin natin, example lang, kung kukunin ng Huwebes, dapat mga Martes, silipin ni Sir. Para kung may iba pa natin tirang trabaho, may oras tayo para hipuin. Ganun ang gagawin natin yan. Yan naman yun nga, inuulit ko, tapos na. Pipinturahan na lang yung block niyan, saka yung ibang maliliit na bagay. Wala na tayong gagawin. Yung sa gulong, ano yung ginawa mo sa gulong? Ang gulong niyan, ibinalik muna natin temporary yung dati na 139 PCD. Binalik mo. Oo. Kasi ililip pa, itataas pa siya. Ililip. Kasi pag hindi inilip, sasabit yung sasabit yung gulong na 114 PCD. Kasi malaki diameter niya. Ayun ba yung gulong na yun? Ayan, yung malaki na yan. Malaki, no? Oo, malaki yan. Malaki siya. Kaya sasabit doon.
Pero yung inilagay natin na spacer, perfect. Saktong-sakto, pati yung labas. Tama-tama sa pang-off-road. Yun nga lang, kailangan itaas siya, ilip. Para hindi sumabit yung gulong dito. Sige, okay na. Kailangan niya, wala na iba. Sige. Thank you sa update, kuya. Okay.